Magandang araw po. Ako po si Attorney Aldwin Alegre and nandito naman po tayo sa Ayon sa Batas and napakaganda ng ating topic sapagkat ito ay isa tungkol sa mag-asawa. Now, we welcome again our co-host, Miss Krista Miller. Hi, Attorney. Hello, Krista. Ang tanong, pwede bang pilitin ang mag-asawa na makipagtalik kung ayaw nung isa? Yan ang matututunan natin sa episode na ito. It is important to note and to inform the public na you have the right to say no. Ano ba, Roberto? May regla ako. Tama naman ako. Wala ka bang kapaguran? Hindi ka ba nagsasawa? Basta akong pagod at sawa na. Bakit alam mo? Wala akong kapaguran. Ako lang kaya pagkakaroon. Dahil asawa kita! Nagdagyan mo! Akin ka! Ha? Roberto, tama naman ako. Tama naman. Pagod na ako, Roberto. May regla ako, Roberto. Ano ba ang pagod ka? Umay kinakalantari ka iba! Ano? Praning ka na! Baliw ka! Oo! Baliw ako! Baliw ako sa'yo! Wala kang karapatang magreklamo! Dahil misis lang kita! Ah! Roberto! Tama na po. Roberto! Today's episode talks about marital rape. So, pwede po bang kasuhan ng rape ang asawa mo? So, ano-ano po ba yung batayan or grounds para masabing may marital rape na naganap po, Attorney? Ayan, napanood natin sa video na nakita natin. Pero bago tayo, Krista, pumunta dun sa marital rape, explain muna natin yung ano ba yung rape. Ito yung madalas natin na naririnig. Ang rape po sa Tagalog ay panggagahasa, ay isa pong krimen. Ito po ay isang criminal offense under the Revised Penal Code. Yung Revised Penal Code po, siya yung nag-govern po lahat ng criminal laws sa ating bansa. Ngayon, ang tanong dyan, Krista, paano ba, attorney, nakukumit yung crime of rape? Isa-isahin natin yung circumstances kung paano siya nakukumit. Sinabi ng batas natin na ang rape daw po o yung panggagahasa ay nakukumit kapag sa pilitan ipinasok nung ari nung lalaki, yung ari niya doon sa babae na walang consent yung babae, Meron ding rape kapag yung isang tao o isang individual ay hinalay or ginahasa habang siya ay natutulog o kaya naman wala sa katinuan. Sa provision dyan, yung tinatawag sa Revised Penal Code, yung deprived of reason. Kasi minsan, yung may mga tao, minsan lasing, di ba? Nangyayari yan. Pag lasing, wala ka talagang sa tamang wisyo mo, sa tamang katinuan mo. O kaya naman, worse, hindi naman natin sinasabi, may mga bawal na gamot na under sa influence ng bawal na gamot at pinagsamantalahan siya, iyon po, ang tawag daw po is rape din po yon. Another, yung pangatlo, medyo interesting ito.
kapag mayroong involved na fraudulent machination, yun yung sinabi ng provisions, ibig sabihin, sa Tagalog po, kapag mayroong panlilinlang sa isang tao or kaya ginamitan mo ng pang-aabuso at because of that panlilinlang or pang-aabuso ay nagawa mong gahasain yung isang tao, isang individual. So, attorney, paano po kung ang isang prostitute ay pinangakuan ng isang lalaki na babayaran siya ng daang-daang libo? Basta po ay pumayag siya na makipagtalik dito. Pero, hindi po siya binayaran ng lalaki. So, mako-consider po ba yun as rape, attorney? Yun ang titingnan natin, kung isa-isahin natin yung first circumstances, second circumstance, and third circumstances, maaari na dun siya pumasok sa third circumstance, yung ginamitan siya ng panlilinlang. Dito sa tanong mo, Krista, kumbaga parang makipagtali ka, pero babayaran kita, and because of that representation or misrepresentation, pumayag yung babae, ipapasok po dun sa pangatlong circumstansya nung batas natin na rape. Balikan natin yung tanong, ano naman yung marital rape? Ito actually simple lang ito Merong mag-asawa, pinilit o pinersan nung mister na makipagtalik yung misis, pero hindi gusto nung babaeng asawa, So dito pumapasok yung marital rape. Kapag sinaktan, tinakot, or kung anumang puwersa yung ginawa para makipagtalik yung babae dun sa lalaki, this is tantamount or ito po ay equivalent or katumbas nung rape or tinatawag nating marital rape. Ano po ba ang pagkakaiba ng rape sa marital rape, attorney? Pag simpleng rape po, ibig sabihin yan, assuming nagkaroon ng rape, yung say, dalagat binata, pag pinakasalan yung na-rape na babae ng lalaki, yung pong criminal offense na rape, mawawala po yan. Kasi ibig sabihin yan, pinatawad nung babae yung lalaki dahil nagpakasal sila. Now, yung marital rape, sasabihin na naman ng mga manonood natin, attorney, paano po yan? Kasal na sila, hindi na sila pwedeng magpakasal muli. Kailangan lang pong patawarin ng misis, yung mister, o kaya naman, maaari silang magkaroon ng pagniniig. Ito po ay katumbas na ng pagpapatawad ng misis sa mister. Complicated naman po pala ito, attorney, So, since kasal po si Mr. kay Mrs., hindi po ba kasali ang pagtatalik? Ang sinasabi natin sa marital rape, pag nakipagtalik yung misis, let's say, nagkaroon ng pwersa for example, nung isang araw, pinersa nung mister, yung misis. Kunyari, pagod yung babae. Pagod yung babae, ayaw, pero pinilit pa din. Based dun sa napanood natin, anong sabi nung lalaki doon? Wala akong pakialam kung pagod ka. Worse nga, yung video, ang sinasabi doon, meron siyang monthly period. Sa kabila ng ganon, pinilit siya. The following day, pumayag ulit si Mrs., this time with consent. Yun, may sasabing man na pinatawad niya na yung asawa niya. Kaya mga Mr. Jan, huwag niyo nang pilitin si Mrs. Pag ayaw, stop na. Kasi pwede kayong maging liable for marital rape. Tama yan, Krista, Pero bago tayo magpatuloy dun sa marital rape, balikan lang natin yung video doon na sinasabi nung lalaki na pag-aari ko yung katawan mo dahil asawa kita. Ang sabi po ng batas or even yung Supreme Court, nag-decide po yung Supreme Court na kahit mag-asawa kayo, hindi mo pag-aari yung katawan nung babae. Now, balikan ko lang ulit yung sinasabi mo na lalaki ang magiging liable, yung mga mister. Meron lang po tayong kailangan i-clarify na hindi po lahat nung lalaki ay maaring managot for rape. Even yung mga kababaihan, even yung misis, pwede rin po maging liable for rape. Kasi sa bagong batas na natin ng rape law, wala pong distinction yung provisions doon. So, sa bagong batas po natin, pwede pong maging liable even yung mga misis. Dahil ang sinasabi po doon sa provision, kapag may ipinasok sa ari or even sa puwet ng isang tao, maaari siya maging liable ng rape. Hindi po nakakwalify doon kung lalaki or babae. Ibig sabihin, even yung mga babae po, maaari po maging liable for rape or even marital rape. Since nasabi niyo na po, attorney, yung pagkakaiba ng rape sa marital rape, ano po ba ang parusa ng rape at ng marital rape?
Magkaiba po ba ang parusa doon? Actually, pareho lang yung kanyang parusa, no? Yung tinatawag natin sa batas na reclusion perpetua, ito po yung term under the Revised Penal Code. Ibig sabihin po nito, yung isang tao na nag-commit ng rape or panggagahasa ay maaring makulong ng 20 years, at least 20 years, hanggang 40 years. Ganun po kataas ang parusa ng perpetua, 20 years and 1 day up to 40 years. Ibig sabihin po nun, no bail po ito. Kaya po, ang kaso, pag may kasong rape, ibig sabihin, hindi po makapagpiyansa kasi masyado ng grave yung offense. Pero kung mahina naman yung ebidensya under our Constitution, pwede pa rin po makapagpiyansa. Depende na po yun sa ebidensya na ihahain natin sa korte. Ang learning natin dito ay is that kahit nakasal na kayo ng Mr. mo o ng Mrs. mo is you have the right to say no pa din. Hindi porket asawa mo na siya ay papayag ka na lang kung kailan niya gusto. Agree ako doon, Krista. Tama yun, ano? Kasi sinasabi ng Supreme Court na hindi karapatan ng mga mister yung katawan nung misis nila. Kailangan po, observe po natin yung mutual respect and love among ourselves. Yun po yung pinaka-dapat nating tatandaan. In fact, yung Supreme Court nga po noong 2014, nag-decide siya in the case of People versus Jumawan. Sinabi ng Supreme Court na talagang walang karapatan yung lalaki. Kung ayaw ng babae or ayaw ng misis, hindi pwedeng pilitin. Ang kaso na ito, Miss Krista, is a landmark case. Ito ay nangyari noong 90s and he was convicted in 2014. Ito lang, malungkot yung kaso na to kasi na-witness nung mga anak nung lalaki kung paano niya pinipilit yung asawa niya na makipagtalik. Nag-aaway sila, binubugbog, pero pinapatawad pa rin nung misis. Pero hanggat sa hindi na talaga kinaya na yun, nag-file na ng kaso yung misis kasama ng mga anak. Kaya doon nagkaroon ng Supreme Court ruling na hindi po pag-aari nung lalaki ang katawan ni misis. Kailangan pa rin talagang i-observe natin yung mutual consent. Ayan, isa na namang legal issue ang ating natalakay. Sana may napulot din po tayong aral. Basta laging tandaan, sa bawat mali ay may katapat na parusa at sa bawat tama, mayroong pagpapala at katarungan ayon sa batas. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Aldwin Alegre, nagpupugay hanggang sa muling talakayan. Mabuhay po tayong lahat.